Nag-iingay ang mga teachers sa loob ng faculty room. 7:00 pa lang ng umaga. Pero parang nasa palengke na ang eksena. Naruroong may nagtatanong ng mga baong ulam. Merong nagbebenta ng tinapay. May naniningil ng utang katulad ni Malin. Nabalitaan niyo na ba? May bago tayong co-teacher na papasok ngayon. Tanong ni Agnes habang nakatitig sa hawak na salamin at nagpapahid ng lipstick sa labi. Saan mo naman nabalitaan yan? Sinabi ng principal, nakalimutan mo na yatang pinsang ko yun. Kaya naman, updated ako. Babae bang bagong teacher? Maganda kaya o chicks? Hoy sus! Ayan na naman siya sa main concern niya. Lalaki ang makakasama natin at balita ko, sobrang gwapo niya. Biglang sumeryoso ang mukha ni Ismael pagkarinig sa tinura ng babaeng kausap. O ano, natameme ka no? Ang hilig mo kasi sa chicks. Buti sana kung gwapo ka. Narinig ko yun Di narinig mo. Pinaparinig ko naman talaga sa iyo Masyado ka kasing feeling. Itong babaeng to. Kala mo naman kagandahan. Mukha kang ang puwet ng baso Huy, nag-aaway na naman kayo. Hindi na ako magtataka kung isang araw bigla kayo magka-developan. Umikot pataas ang mga mata ni Agnes habang si Ismael naman tila nandidiri ang reaksyon. Over my dead body. Pipiliin ko na lang maging matandang binata kaysa patulan yan. Naaaliw naman si Oliver sa patuloy na asaran ng dalawa. Maya-maya pa'y umayos na ng upo si Oliver. Nang mapansing papasok na sa pinto ng faculty room si Isabel, malakas na tumikim si Ismael habang nakangiting nakatingin kay Oliver. Ay, nandiyan na yung angel mo, Oliver. Huwag kang maingay. Walang nagawa si Agnes kundi asarin ng palihim ang lalaki. Hindi naman lingid sa kanila na may gusto si Oliver sa co-teacher nilang si Isabel. Tahimik lang ang nasabing dalaga. Kung hindi mo ito lalapitan at kakausapin, hindi ka rin niya kakausapin dahil nahihiya si Oliver kaya hindi niya masabi na matagal na siyang may gusto rito. Takot kasi siyang ma-reject o mabasted. Nagtanong-tanong pa siya sa mga kakilala at kaibigan ni Isabel kung may boyfriend na ito pero wala naman daw. Sa ilang beses na pagsunod niya dati sa dalaga, wala naman siyang nakikitang umaakyat ng ligaw dito. Good morning, Isabel. Alam mo habang tumatagal, paganda ka ng paganda. Tipid namang humiti si Isabel. Bahagya pa niyang inayos ang salamin sa mata, saka inayos ang mga gamit sa table. Akala mo siguro uubra kay Isabel yung mga pambobolo mo, no? Tumahimik ka nga, Agnes. Malamang, alam naman yan chickboy ako Kaya hindi niyan papatulan ang sinasabi ko. Buti naman at aminado ka. Pumukhang talongkano to. Anong sabi mo Pakiulit? Kung ako mukhang puwet ng baso, ikaw naman mukha kang talangka. Humarap ka nga sa salamin. Paano naman makita mo yung sarili mo? Kaunti na lang. At didikitan ko ng scotch tape yung bunganga mo. Oy, sige nga, gawin mo. Puro ka pa nanakot. Ano, Sinusubukan mo talaga ako Wala pa rin humpay ang dalawa sa pag-aasaran habang abala si Isabel sa pagbubuklat ng libro. Lihim namang sumusulyap si Oliver dito hanggang nakaw-tingin lang ang kanyang mga naibibigay sa dalaga. Kung minsan ay naiisip niya kung hanggang kailan siya magiging ganun. Gusto niyang magpaalam kay Isabel na kung pwede siyang umakyat ng ligaw pero nauuna lagi ang pagkatorpe niya. Sabay-sabay na napalingon ang lahat sa pinto. Nang magsalita ang principal nila, bumati silang lahat ng magandang umaga. Magtatanong pa sana si Agnes pero biglang umatras din ang dila niya nang makitang pumasok ang matangkad at maputing lalaki sa loob ng faculty room. Hindi ko alam kung nabanggit ko noong nakaraang meeting natin na may bagong darating na teacher dito sa school natin.
Masaya akong i-announce sa inyo na dumating na nga siya. Medyo malayo ang pinanggalingan ni Sir, kaya sana'y maging maayos ang pakikitungo natin sa kanya. Especially kayo. Ituring niyo sana siyang parte ng pamilya natin. Ipinakikilala ko nga pala sa inyo, si Sir Alexander Del Rosario. Isa-isang binati ng mga guro ang bagong dating na guro. Ang abala at walang kibong si Isabel, hindi makapaniwalang tumitig kay Alexander. Namilog ang mga mata nito at naging balisa sa pagkakaupo pagkakita sa lalaki. Anong ginagawa niya rito? Halos idikit na ni Agnes ang katawan sa bagong dating na binatang guro. Hi, Mr. Del Rosario. I'm Agnes nga pala. Hello ma'am. Pleased to meet you. Nang magkamali ang dalawa, halos maihi sa labis na kilig si Agnes. Hindi magkandamayaw sa pagbati sa ibang kasamahan si Alexander, pero sa sulok ng mata nito ay isang babae lang ang gusto niyang makita at makausap. Walang iba kundi si Isabel, ang babaeng unang pumukaw ng kanyang atensyon pagpasok niya sa loob. Umiwas naman ang tingin si Isabel sa bagong dating na guro. Bitbit niya ang libro at maliit na pouch. Eksaktong pagkalayo ni Isabel ay nakalapit na si Alexander sa kanya. Hi ma'am. Bago lang pala ako dito. Pleased to meet you. Tiningnan ni Isabel ang nakalahad na kamay ni Alexander. Halos sa kanila naman nakatuon ang pansin ng mga gurong naroon. Tumayo ng marahan si Isabel, saka tipid na ngumiti. Pleasure to meet you. Hindi tinanggap ni Isabel ang pakikipagkamay ng lalaki sa kanya. Umiwas siya at diretsong lumabas ng pinto para pumunta sa unang klase niya sa oras na yun. Nangingiti habang umiiling si Alexander. Wala siyang nagawa kundi sundan ng tingin ang palabas na babae. Napansin naman ni Ismael ang pag-isnab na ginawa ni Isabel. Ang pagpasensyahan mo na si Isabel. Ganun talaga yun eh. Masyadong aloof at tahimik. Ay, oo nga. Ay, ganun talaga siya. Pero mabait naman yun. Hindi lang talaga siya palakibo at palasalita. Basta kapag kailangan mo na makakausap, pwedeng-pwede naman ako. Nako, ayan na naman siya. Papansin. Anong papansin? Inggit ka lang kasi walang pumapansin sa'yo. Che! Diyan ka na nga! Bago pa masira ang araw ko. Isa-isang lumabas sa faculty room ang mga teacher. Oras na kasi para magturo sila sa mga estudyante. Nang umagang yun ay naging abala ang lahat. Tanghali na nang muli sila magkita-kita sa loob ng faculty room. Dahil may bagong dating na teacher, kaya naman nanlibre ng lunch ang principal. Halos hindi magkamayaw ang mga guro sa mga nakahaing pagkain sa mahabang lamesa. Pinagsaluhan nila ang masarap na pagkain habang abala sa paglalantak ang mga guro. Namili naman si Alexander kung anong pagkain ang ilalagay niya sa paper plate na hawak niya. Nang makapili na ay naglakad na siya patungo sa table ni Isabel. Kumain ka muna. Agad na inilapag ni Alexander ang hawak niya sa table ng dalaga. Salamat, pero kumain na ako. Hindi kita nakitang kumain kanina. Kumain ka uli. Don't worry. Wala namang hipon yung palabok na yan. Pwede yan sa'yo. Kunti lang yan. Kaya ubusin mo. Hindi na hinintay ni Alexander na sumagot si Isabel. Tumalikod siya at muling nakisalo sa mga bagong nakilalang kasama. May pagtataka man sa mga mata ni Agnes. Nagpalipat-lipat ng tingin sa dalawa. Sir Alex, ang sweet mo naman pala, no? Dapat ako rin. Sinandukan mo rin ako ng pagkain. Hindi kasi kumukuha ng pagkain kaya binigyan ko na. Nakakaya naman. Tayong lahat lang kumakain tapos siya hindi. Masanay ka na lang dyan kay Isa. Simula nung dumating yan dito sa amin, ganyan na talaga siya. May asawa na ba siya?
Ang alam ko, wala pa. Single yan. Ang daming nagkakagusto dyan dati. Pero natatakot na manlikaw. May mga binasted na kasi siya. Ganun ba? Masungit pala kung ganun. Ay, hindi naman siya masungit. Hindi lang talaga siya kagaya namin na madaldal at maingay. Approachable naman siya. Yun nga lang, kapag hindi mo kinakausap, hindi ka rin kakausapin. May kilala nga kami. Matagal lang may gusto kay Isa pero hanggang ngayon, hindi niya naman maamin. Sabay na nagtawanan sina Agnes at Ismael. Alam ng dalawa kung sino ang tinutukoy ni Ismael. Lihim namang napangiti si Alexander. May naglaro sa isip niya. Napansin naman iyon ni Agnes. Ikaw pala, Sir Alex. May asawa ka na ba? Wala pa pero soon magpapakasal na ako. Hala? May girlfriend ka na pala? Ngiti lang ang tugon ni Alexander. Gulat na gulat naman si Agnes. Hindi makapaniwalang taken na ang crush niya. Halos mamatay naman sa katatawa si Ismael habang binubuska si Agnes. Tanghali pa lang pero nananaginip ka na. Uy Agnes, gising! Gising na gising ako. O sige, mangasar ka pa. Nagkanda haba ang nguso ni Agnes habang masamang nakatingin kay Ismael. Sa gandang lalaki niyan, malamang taken na yan si Sir Alexander. Ikaw lang naman ang single dito eh. Wala kasing magkamaling magkagusto sa'yo. Alam mo, kumain ka na lang. Nalipasan ka na ng gutom eh. Kaya kung ano-anong iniisip at yung sinasabi mo, malapit ka na talagang buminggo sa akin. Nakikita mo tong hawak ko ha? Nakikita mo to? Isasaksak ko to sa bibig mo para magtigil ka na. Easy lang kayong dalawa. Alam mo sa ganyan, may nagkakatuluyan. Yung lolo at lola ko, ganun sila. Sabay umiwas ng tingin ang dalawang nag-aasaran. Kung yan lang din naman ang makakatuluyan ko, di bali na lang. Mas gusto ko na lang mag-isa. Abay lalo na ako no. Magiging matandang dalaga na lang ako at mamamatay ako ng virgin kesa yan ang makatuluyan ko. Shock! Naaaliw si Alexander sa wala pa ring tigil na asaran ng dalawa. Hindi sinasadyang lumingon siya sa direksyon ni Isabel. Nakita niyang tapos na itong kumain. Nakaramdam siya ng saya. Sa wakas, nagkaroon siya ng pagkakataong makausap ito kahit saglit. Kahit siguro hindi siya pansinin ito. Ayos lang sa kanya. Basta ang importante, nakalapit na siya rito kahit papano. Hapon, pagkatapos ng klase ng araw na yun, nagsiuwian na rin ang mga guro. Lalapitan sana ni Alexander si Isabel para sabihing ihahatid niya ito. Pero nauna na palang nakaalis ang babae. Alam niyang parte pa rin iyon ng pag-iwas nito sa kanya. Lumipas ang mga araw. Naging sibil naman sila sa isa't isa. Hindi muna masyadong lumalapit si Alexander dahil baka mainis ang babae sa kanya. Humahanap lamang siya ng tamang tiyempo para makausap ito ng solo at masinsinan. Nakipaglapit si Alexander kay Agnes para makakuha siya ng impormasyon tungkol kay Isabel. Madali namang kausap si Agnes. Makwento at wala ring preno kung magsalita. Teka nga pala, bakit nga pala panay ang tanong mo tungkol kay Isabel? Interesado ka ba sa kanya? Curious lang ako sa kanya. Sa lahat kasi ng babaeng teacher dito, siya lang yung walang imik. Parang ayaw niya sa akin. Asus! Sabi ko naman sa'yo, ganyan talaga siya. Sigurado ka ba talaga na wala yung boyfriend? Mukha ba akong sinungaling? Wala nga ako nakikitang naghahatid o nagsusundo sa kanya. Nakapunta na rin kami sa bahay niya. Wala rin siyang kasama doon. Wala siyang mga magulang? Ang sabi niya, nasa ibang probinsya ang magulang niya. Gusto ko siyang makilala. Aayain ko siyang lumabas. Ay, ang bilis mo naman, sir. Pero pupusta ako. Hindi yan papayag. Magkano naman ang pusta mo? Ang mananalo, isang buong linggong manlilibre ng lunch. O ano, deal? Yun lang pala eh. Deal. Narinig ni Oliver ang pustahan ng dalawa. Lihim siyang nakaramdam ng inis o galit.
Hindi niya maintindihan ang sarili. Basta yun lang ang ibinubulong ng damdamin at isip niya. Kailangan pa ba talagang pagpustahan niyo ang bagay na yan? Saka sinabi naman ni Ma'am Agnes na hindi papayag si Isabel. Gulat na naibaling ang tingin ni Agnes kay Oliver. Sa unang pagkakataon, ngayon lang ito nagsalita ng ganong kaseryoso ang lalaki. Hindi naman seryoso ang pustahan namin, sir. Si Agnes lang nagsabi sa akin na hindi papayag si Isabel. Kay Isabel ako magsasabi para malaman ko yung sagot niya. Oy, mainit yata ang ulo mo, Sir Oliver. Wala naman kaming masamang intensyon sa narinig mo. Siguraduhin niyo lang. Nagsukatan ng titig sina Oliver at Alexander. Nag-iwan pa ng babala ng tingin si Oliver bago umalis. Nakakatakot siyang tumingin. Parang nagbabanta, sir. Malamang pumuporma yan kay Isabel. Naku, ang totoo niyan. Matagal na siyang may gusto kay Isabel. Pero, torpe siya kaya hindi niya masabi yung feelings niya. Baka maunahan ko siya. Hoy, iba rin ang fighting spirit mo, no? Type ko si Isa eh. Kaya gagawin ko ang lahat para pumayag siya na lumabas kami. Gawin mo ang lahat para naman tuluyan akong bumilib sa'yo. Hindi sinasadyang tumingin si Isabel sa direksyon ni Alexander. Kumaway at ngumiti naman ang binata. Nag-iwas naman ng tingin si Isabel. Hindi magtatagal. Papansinin mo rin ako. Biyernes ng gabi. Nangati ang isang nilalang habang nakatitig sa bilog na buwan. Tuwing kabilugan ng buwan ay nag-iiba ang anyo niya. Halos mangunyapit siya sa pader, sa hirap at sakit, sa pagbabago niya ng anyo. Nagsimulang humaba ang kuko niya sa kamay at paa. Humaba at kumapal ang balahibo niya, kasabay ng paghaba ng bibig. Halos hindi niya makilala ang sarili. Nang maging ganap na ang pag-iiba ng anyo, tumulo na ang laway na lumabas siya ng bahay. Yun ang oras na makakakain na siya ng biktima. Ang tagal niyang hindi nakakatikim ng sariwang laman ng tao. Nitong mga nakaraang buwan, hindi siya lumabas ng gabi kahit kabilugan ng buwan, kahit nagugutom siya. Nabalitaan kasi niyang may nagrorondang mga tanod at pulis sa buong bayan at sa kalapit na lugar. Alam niyang delikado, kaya tiniis niya ang gutom kaysa muli siyang mapatay. Kalat sa kabilang bayan ang balitang may natagpo ang bangkay sa iba't ibang lugar at ang pinagbibintangan na may kasalanan ay isang aswang. Hindi niya sigurado kung siya nga ang bumibiktima sa mga iyon. Wala rin siyang pakialam. Mas mabuti nang nag-iingat sa isip niya dahil kapag nahuli siya ng taong bayan, alam niyang karimari-marim ang pwede niyang sapitin. Tahimik siyang lumabas ng bahay niya, naghanap ng biktima. Hanggat maaari ay iniiwasan niyang mambiktima ng tao. Kung kaya, pumunta siya sa kulungan ng hayop na nakita niya. Eksakto namang 3 manok ang nasa kulungan. Binuksan niya iyon. Parang wala lang na hinablot niya ang isang manok. Nag-ingay naman ang 2 manok, lalo na nang kagatin sa liig ng aswang ang manok na hawak niya. Sumargo naman ang sariwang dugo sa liig noon. Walang kabas na sinipsip ng aswang. Sunod na ginawa niya, nilantakan niya at kinagat ang karni ng manok. Sa sobrang gutom, halos balahibo at buto na lamang ang natira. Susunggaban pa sana niya ang isa pang manok, pero biglang bumukas ang ilaw sa labas ng bakuran kung saan siya nanginginain. Alam niyang nagising na ang may-ari. Kapag ganoon, kailangan niya nang magmadaling umalis bago siya makita at mahuli. Kinabukasan, parang nakuryenteng kumalat sa buong lugar ang tungkol sa natagpuang manok na walang natira kundi buto at balahibo. Ayaw namang magsalita ni Mang Kanor pero napilitan siya dahil sa dami ng nag-oosyoso sa labas ng bahay niya.
Di ko naman nakita kung sino ang may gawa nito sa manok ko. Mabuti na lamang at isa lang ang nakain niya. Baka malaking ahas ang may gawa nito. Nako, Ikador. Tsak na hindi ahas ang may gawa niyan. Kung ahas yan, abay lulunukin niya ng buo yung manok at hindi parang ganyan na kinatay. Hindi ko naman pwedeng sabihin na ang napapabalitang aswang ang may gawa nito. Wala naman akong pruweba. Ayun lang naman ang pwedeng gumawa niyan at wala nang iba. Ay, nakakatakot na talaga dito sa atin na ba hindi naligtas? Dapat ibalita natin ito kay Kapitan para ma-aksyonan agad. Dapat dagdagan din ang mga tanod na nag-ronda sa gabi hanggang madaling araw. Baka sa susunod niyan, abay hindi lang manok ang kainin niya, pati tao na. Ay, magagaya tayo doon sa kabilang bayan. May 6 na nabiktima. Pakiramdam ko, dayo ang aswang na dumali sa mga yon at hindi taga rito. Malamang talaga. Dati naman, walang napapabalita na ganito. Tahimik dito sa atin, pati sa mga kalapit bayan. Oy siya, maiwan ko muna kayo. Maglalaban na muna ako. Nagsialisan rin ang ibang kapitbahay na nag-uusyoso kay Mang Kanor. Winalis naman ng matanda ang balahibo at buto na natira sa lupa. Naruroon pa ang mga natuyong patak ng dugo. Marahang binuksan ng matanda ang pinto ng kulungan. Kinuha niya ang isang manok at kinarga. Hinimas-himas iyon. Kawawa naman ang mga alaga ko. Natakot siguro kagabi. Grabe ang pag-iingay niyo. Pasensya na kung hindi agad ako nagising. Hayaan niyo at ililipat ko kayo ng kulungan. Parang batang kinausap ng matanda ang 2 alagang manok. Nag-iisa na lang sa buhay si Mang Kanor at tanging pag-aalaga na lamang ng manok ang libangan at nagbibigay ng aliw sa kanya. Huwag lang siyang magkamali na bumalik dito at baka siya nang katayin ko. Nang umagang iyon, halos madapa si Agnes sa pagmamadaling makapasok sa faculty room. Hindi pa siya nakakaupo. Agad niya nang ibinalita sa mga katrabaho ang tungkol sa manok ni Mang Kanor. Ang aga-aga parang walang kwenta naman yung kwento mo, Agnes. Hoy, baliw. Totoo kaya yung sinasabi ko, no? Nakwento lang ng nanay ko sa akin habang nag-aalmusal kami kanina. Ano nangyari sa manok ni Mang Kanor? Ayun na nga, kinain nga at hindi malaman kung sinong may gawa. Ang sabi nga nila, baka aswang daw. Ngumisi si Ismael saka tumawang tumingin kay Agnes. Ikaw lang naman ang aswang dito sa lugar natin eh. Tumigil ka ha? Abo segundo kong to, hindi ako mapagkakamalang aswang. Pwisit ka talaga eh. Totoo ba yung narinig ko? May aswang? Gulat naman na napatingin ang 3 kay Isabel. Bigla kasing nagsalita ang babae. Hindi naman ito gawain ang makisali at makigulo sa kanila. Ay, oo. Yung kasing sabi ng mga kapitbahay. Kaya ikaw, Isabel, mag-iingat ka, lalo na at mag-isa ka lang sa bahay mo. Maglaka lagi ng pinto at kapag hindi mo kilala ang kumakatok, huwag mong bubuksan. Pwede mo rin akong tawagan kapag alam mong may ibang tao sa labas ng bahay mo. Gulat namang napatingin sina Agnes at Ismael kay Oliver. Wala namang emosyong tumingin si Isabel kay Oliver. Tipid itong ngumiti. Huli na nang maintindihan ni Oliver kung ano ang biglang nasabi niya. Gusto man niyang bawiin pero nahihiya na siyang gawin iyon. Pwede mo ring tawagan si Agnes o kaya si Ismael. Hindi lang ako siyempre. Salamat sa concern mo, Oliver. Okay lang naman ako sa bahay. Saka kaya ko naman ang sarili ko, kung sakali. Ang ibig kong sabihin, babae ka kaya hindi mo rin kakayanin kung may magtangkang masama sa'yo. Napansin ni Oliver ang pagpasok ni Alexander. Maluwang na ngumiti naman si Alexander sa mga kasamang nagkukumpulan. Good morning sa lahat! Hi Isabel! Biglang sumeryoso ang mukha ni Isabel nang makita ang lalaki. Bumalik siya sa table at nagpasintabi sa mga kasama. Snabera, Hi!
Hey, Sir Alex! May kwento pala ako sa'yo. Tungkol saan naman yan? Naniniwala ka ba na may aswang? Aswang? Oo naman. Hindi mo na itatanong kapag gabi nagiging aswang ako. Wah! Seryoso ako. Iba naman yung tinutukoy mo eh. Napahalakhak ng malakas si Alexander. Nakamasid lang naman si Ismael at Oliver. Ay nako, sige na nga, hindi ko na ikukwento. Sige na, kwento mo na. Makikinig ako. Mukhang interesting yan eh. Pagkatapos ikwento ni Agnes ang tungkol sa aswang, wala namang reaksyon si Alexander. Hindi kasi ako taga rito kaya hindi ko alam kung maniniwala ba ako sa ganyang kwento. First time ko nakarinig tungkol sa aswang. May nakita na akong taong kumakain ng buhay na manok. Literal na kinain. Pero sa perya ko lang yun napanood tuwing piyesta. Sa bagay, sa syudad ka nga pala galing. Kaya imposibleng may aswang doon, no? Bahala ka kung maniniwala ka o hindi. Basta, ikwinento ko lang sa'yo. Hindi ka pa ba magtuturo, Agnes? Tara na, malilate ka na sa klase mo. Ay, oo nga pala. Sige Sir Alex, mauna na ako sa'yo. Mamaya uli. Pasensya ka na sa babaeng yun ha. Medyo makirit talaga yun eh. Ayos lang. Walang problema sa akin. Nang lumabas ang dalawa ay hinagilap ni Alexander ang libro. Lalabas na rin siya papunta sa mga estudyante niya. Bago umalis ay pumunta siya sa lamesa ni Isabel. Inipit niya sa librong nasa ibabaw ng table ang nakatuping maliit na papel. Hindi iyon nakaligtas sa paningin ni Oliver. Bumangon ng pagtataka at kuryosidad niya kung ano ang bagay na inilagay ng lalaki roon. Nang lumabas si Alexander, hinintay ni Oliver na lumabas din ang iba pang mga guro. Nang wala ng tao sa loob, agad na kinuha ni Oliver ang nakatuping papel sa unahan ng libro. Binasa niya ang nakasulat. Nag-aaya si Alexander na makipagkita sa kanya. Mabilis na nilamukos ni Oliver ang papel at ibinulsa. Alas 7 na ng gabi, matyagang naghintay si Alexander sa isang kainan malapit sa eskwelahan kung saan sila nagtatrabaho. Nakaramdam siya ng inib. Panay ang tingin niya sa wristwatch. Bakit ang tagal naman yata niya? Dahil wala ka namang hinihintay. Hindi makapaniwalang nilingunan ni Alexander si Oliver. Umupo siya sa harap niya. Kung ano man ang masamang intensyon mo kay Isabel, huwag mo nang ituloy pa. Tigilan mo siya. Kaya pala hindi siya pumunta. Dahil kinuha mo yung papel na inipit ko sa libro niya. Ganyan ba ang proper way ng pag-aaya ng isang date sa babae? Katrabaho ka niya, di ba? Pero bakit kung umasa ka parang tatay ka niya? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Tigilan mo siya. Hindi mo magugustuhan ang mangyayari kapag ipinilit mo yung ginagawa mo. Magsasalita pa sana si Alexander pero tumayo na si Oliver at umalis. Nagpakawala na lamang ng mahinang tawa si Alexander habang naiiling. Abala sa nilulutong ulam si Isabel nang may marinig na katok sa pinto. Nagugas siya ng kamay, ipinuna sa apron na suot niya. Sino yan? Isabel, ako to, si Oliver. Nang marinig ng dalaga ang pamilyar na boses ng guro, agad niyang binuksan ang pinto. Nakaramdam siya ng hiya dahil sa pawis sa noo. Idagdag pa na hindi yata okay ang itsura niya. Magandang gabi, Sir Oliver. Napadaan ka? Gusto lang kitang i-check kung okay ka lang dito. Hindi ba pumunta si Alexander dito? Bahagya pang sumilip si Oliver sa loob ng bahay. Alanganin namang ngumiti si Isabel. Ano naman ang gagawin niya dito? Baka lang nangungulit at nanggugulo siya sa'yo. Tara, pumasok ka muna. Kumain ka na ba, sir? Tamang-tama. Malapit nang maluto yung ulam. Doon lang biglang nakaramdam ng matinding hiya si Oliver. Hindi niya naisip na patutuloyin siya ng dalaga sa bahay nito. Ang tanging tumatakbo sa utak niya kanina ay silipin lang si Isabel.
Hindi na siguro, Ma'am Isa. Uuwi na rin ako agad. Napadaan lang talaga ako. Huwag ka nang mahiya, sir. Saluhan mo na akong kumain. Tikman mo yung niluto ko kung masarap. Napakamot na lamang sa batok na pumasok si Oliver. Sa kusina sila dumiretso. Pinaupo ni Isabel ang binata sa hapagkainan. Saka siya naghain ng pagkain. Bawat galaw ng dalaga ay malayang sinusundan ni Oliver. Kung ganito ang magiging asawa ko, ako na yata ang pinakamaswerteng lalaki sa mundo. Tara, kumain na tayo. Todo asikaso si Isabel sa binata. Ramdam niyang nahihiya ang lalaki kaya siya na ang naglagay ng kanin at ulam sa plato nito. Sir Oliver, kumain ka ng kumain. Huwag kang mahihiya sa akin. Masarap bang luto ko? Oo naman. Salamat nga pala, Ma'am Isa. At kahit hindi sinasadya, inimbitahan mo ako dito sa bahay mo. Nakakaya at nakikain pa ako. Hayaan mo sa susunod, ako naman ang manglilibre sa'yo sa labas. Nanlaki ang mga mata ni Oliver nang maintindihan ang sinabi niya. Bigla kasi iyong lumabas sa bibig niya nang hindi pinag-iisipan. Ang ibig kong sabihin, Mahina namang natawa si Isabel. Ang totoo, naaaliw siya sa binatang kaharap. Parang sinabi mo na gusto mo kong ayain kumain sa labas. kung okay lang naman sa'yo, Ma'am. Okay lang sa akin. Sabihin mo lang kung kailan para makapaganda ako. Madalas kasi may mga biglaan akong ginagawa. Talaga? Pumapayag ka? Oo naman. Nagbago na yata ang isip mo? Ay, siyempre hindi. Nagulat lang ako dahil hindi ko ine-expect na papayag ka. Kaya lang, hindi ka ba natatakot? Hindi mo ako lubusang kilala. Bakit naman ako matatakot? Sa ganda mong yan, sino ang matatakot sa'yo? Sumeryoso ang magandang mukha ni Isabel at diretsong tumitig kay Oliver. Mali mo, ako pala yung napapabalitang gumagalang aswang dito. Malakas na tumawa si Oliver. Muntik na siyang masamid. Mabuti na lamang ay maagap si Isabel sa pagkuha ng tubig. Hinimas ng babae ang likod ni Oliver. Alam mo, malabong maging aswang ang kagaya mo. Kung tatakutin mo ako, Ma'am Isa, wag ako dahil matagal na akong takot. Paano kung seryoso ako? Matiim na tumitig si Oliver kay Isabel. Sinalubong naman iyon ng babae. Kung ikaw man ang aswang na gumagala dito sa atin, okay lang. Buong puso kong tatanggapin ang pagkatao mo. Masyado ka namang seryoso. Binibiro lang kita. Alam ko naman. Pero walang halong biro. Kahit ano o sino ka pa, buong puso kong tatanggapin. Sino naman kasi ang may kagustuhan na masalinan o mahawaan siya ng pagiging aswang? Sa bagay, tama ka sa sinabi mo, sir. Siya nga pala, Ma'am. Pwede bang Oliver na lang ay tawag mo sa akin kapag magkausap tayo? Wala naman tayo sa school. Sanay na kasi ako eh. Pero sige, Oliver na lang itatawag ko sa'yo. Pagkatapos kumain, saglit pang nagkwentuhan ang dalawa. Sa tagal nilang magkakilala, yun ang unang pagkakataon na nagkausap ng sarilinan ang dalawa. Hindi rin naman nagtagal, nagpaalam na si Oliver na umuwi. Habang naglalakad palayo, walang pagsidla ng tuwa sa puso ni Oliver. Para bang hindi lumalapat sa lupa ang mga paa niya. Napakagaan ng pakiramdam niya. Kasalukuyan ng nagliligpit ng pinagkainan si Isabel. Nang muling makarinig ng mga katok sa pinto, nagmamadali siyang nagtungo sa pintuan. Inisip niya na baka bumalik si Oliver at may nakalimutan. Nawala ang nakahandang ngiti ni Isabel nang mapagbuksan ang seryoso at nakasimangot na si Alexander. Anong ginagawa mo rito? Tumingin pa sa labas ng bahay si Isabel. Baka may nakakita sa kanilang dalawa. Nagmumukha lang naman akong tanga sa kahihintay sa tagpuan natin.
Gagong Oliver na yan. Kinuha niya yung inipit kong papel doon sa libro mo sa table mo. Kaya hindi mo nabasa. Masyado ka kasing nagpapahalata. Wala bang nakakita sa'yo sa labas? Wala naman. Ang tagal ko naghintay dyan sa puno. Napakatagal umalis ang bisita mo. Hindi mapigilang humalakak ni Isabel. Ang lukot ng mukha ni Alexander ay lalong nalukot sa labis na inis. Napakatorpe naman ang lalaki na yun. Kung inamin niya na kaagad sa'yo na manliligaw siya, edi sana may pag-asa na sana siya. Ang dami niyang paligoy-ligoy. Nakikinig ka sa pinag-uusapan namin kanina? Malamang maririnig ko. Gusto ko nga sanang pumasok dito sa loob kanina. Pinapapa kasi ako ng lamok sa labas eh. Huwag ka ng maraming reklamo, Alex. Hindi ka naman tatalaban ng dengue. Kakain ako. Masarap ba yung niluto mo? Tinatanong pa ba yan? Kumain ka na lang. Habang maganang kumain si Alexander, nakaharap naman sa laptop si Isabel. Maiba tayo. Naniniwala ka bang may totoong aswang sa lugar na to? Oo naman. Nakita ko na yun isang beses. Pero hindi ko naabutan. As in, ano itsura niya? Parang hayop ang itsura. Pabalahibo. Basta nakakatakot. Hindi ka natatakot? Bakit naman ako matatakot? Kung takot ako, di sana hindi ko hinabol. Alam mo kapag tayong dalawa magkausap, nagiging pilosopo ka. Pero kapag nasa school ka, halos hindi ka kumikibo. Ngumiti ng inis si Isabel at sinabayan pa ng pagpikit-pikit ng mga mata. Gumaganyan ka pa. Bunutin ko yung pilik mata mo eh. Mas maganda ng ganun nila ako makilala. Parang may pa-mysterious effect. Kung malalaman nila kung sino ka talaga. Bakit ba kasi napunta ka sa lugar na to? Di ko nga rin alam kung bakit ako nandito. Na-burnout ako sa city kaya gusto ko munang huminga. Na-miss din kita eh. Ang tagal mo hindi bumalik. Wala ka yatang balak bumalik. Babalik naman ako, pero hindi pa ngayon. Ang sabihin mo, busy ka dun sa Oliver na torpedo na yun. Kung hindi kita kilala, iisipin kong nagsiselos ka sa kanya. Kung pumapayag ka ba naman na magpaligaw sa iba, di sana may suot ka na ng singsing. Kaya lang napaka-choosy mo. Kung bibigyan ako ng singsing, yung gold ang gusto ko. Para kapag nagipit ako, pwede kong isanla. Kakaiba ka talaga ha. Bibigyan ka na ng singsing, gusto mo yung gold pa. At may bala ka pang isangla. Tapusin mo na yung pagkain mo para masimulan na natin ang gagawin natin. Kinabukasan ay napansin nila Agnes at Ismael ang maaliwalas at sobrang saya sa aura ni Oliver. Sumisipol pa ito habang inaayos ang mga gamit. Hindi napigilang makiosyoso ng dalawa. Mukhang masaya ka yata ngayon, Sir Oliver. Sabihin na natin na may magandang nangyari sa akin kagabi. Buti pa sa'yo may magandang nangyari. Samantalang sa isa dyan, hanggang ngayon, 0 pa rin ang love life. Pinaparinggan mo na naman ba ako? Wala naman ako sinabing pangalan ah. Bakit ka ba nagre-react? Gigil na inirapan ni Agnes ang lalaking palaging nang bubuska sa kanya. Nakaramdam ng tuwa si Oliver nang makitang pumasok si Isabel, ngunit agad ding nabura ang ngiti niya. Nang kasunod nitong pumasok si Alexander, kumaway pa at ngumiti sa kanya nang nakakaloko si Alexander. Napansin naman ni Agnes ang nakakakaba na tensyon sa pagitan ng dalawang lalaki, kaya bumalik siya sa sariling lamesa. Hinila pa niya sa laylayan ng polo si Ismael para bumalik na rin ito sa table nito. Nawala lang ang madilim na mukha ni Oliver nang dumaan sa harap niya si Isabel. Tipid iyong ngumiti sa kanya. Segundo lang ay muling nanumbalik ang saya sa puso niya. Lunch break, abala ang mga teacher na kumakain sa mga table nila. Lumapit si Alexander kay Isabel at binigyan ito ng pagkain na nakalagay sa maliit na Tupperware. Kainin mo na yan. Pinaluto ko yan sa kantin. Hindi ka na sana nag-abala pa. May baon naman ako. Basta kainin mo yan. Busin mo ha.
Tango lamang ang naisagot ni Isabel. Nang buksan niya ang Tupperware, ay sumalubong ang mabangong aroma ng omelette sa kanya. Tipid siyang umiti at sinimulang kainin ang ulam. Labis namang nagdiriwang si Alexander. Kitang-kita niya ang matalim na tingin na ipinukol sa kanya ni Oliver. Alam niyang sobrang nagsiselos ang lalaki sa ginawa niya. Biglang sumama ang timpla ni Oliver. Nawalan siya ng ganang kumain at nagpa siyang lumabas. Uminom siya ng nagyayelong juice para kahit paano bumaba ang nararamdaman niyang inis at selos. Alam niyang wala siyang karapatan pero hindi niya maiwasang magselos. Aminado siya na malakas talaga ang tama niya kay Isabel. Umabot pa sa puntong kung hindi ang dalaga ang makakatuluyan niya, pipiliin niya pang maging matandang binata na lang. Marami namang nagsabing gwapo siya. Moreno ang kulay niya at matangkad din naman. Maraming kasamang guro ang nagpapapansin sa kanya dati pero binabaliwala niya lamang iyon dahil tanging kay Isabel lamang nakapokus ang atensyon niya. Nang hapon na yun, hindi nakatiis si Oliver. Nang matapos na ang panghuling klase, inabangan niyang lumabas ng room si Isabel. Nang maglabasa na ang lahat ng estudyante nito, ay kahuli-huli ang lumabas ang dalaga. Hindi naman nagulat si Isabel. Ngumiti ng tipid ng ngiti sa binata. Itatanong ko lang sana kung may lakad o busy ka mamaya. Hindi naman masyado. Bakit? Aayain sana kitang kumain sa labas mamaya. If okay lang naman at hindi ka abalahan sa'yo. Anong oras? Ikaw ang bahala kung anong oras gusto mo. Pwede naman ako anytime. Sige, mga 6:30 siguro. Okay, magkita tayo mamaya. Susundin na lang kita sa bahay mo. Parang batang tuwang-tuwa si Oliver, lalo namang naaliw si Isabel sa nakikitang reaksyon ng binata. Hindi na nakatanggi pa si Isabel nang magpumilit si Oliver na ihatid siya nito pa uwi. May pagtataka naman sa mukha nila Agnes at Ismael. Hindi makapaniwala ang dalawa sa himalang nakikita. Napangisi habang napapailing na lang si Alexander. Sa sobrang excited ni Oliver, 6:00 pa lang ng gabi, tapos na siyang magbihis. Sinigurado niyang gwapo siya sa suot niya at mabango ang perfume na ginamit niya. Ilang beses siyang pabalik-balik sa harap ng salamin para sipatin ang sarili. Hindi nagtagal, umalis na siya ng bahay para puntahan si Isabel sa bahay nito. Hindi naman naghintay ng matagal si Oliver. Agad siyang pinagbuksan ni Isabel ang pinto. Bumungad sa kanya ang simpleng ayos, pero napakagandang si Isabel. Yun ang unang beses na nakita niyang walang suot na salamin ang dalaga. Hindi niya napigilang tingnan mula ulo hanggang paa ang babae. Mukhang napaaga yata ako ng pagsundo sa'yo. Sakto lang naman ang dating mo. So, tara na ba? Kailangan kasi makauwi ako ng medyo maaga. Naku, pasensya ka na kung naabala yata kita ngayong gabi. Hindi naman. Bawal lang talaga akong magpaabot na masyadong gabi. May gagawin din kasi ako mamaya. Sige. Tara na. Kakain lang naman tayo. Tapos ihatid na kita pa uwi. Habang masayang nagsasalo ng pagkain, nagkwentuhan din ang dalawa. Oo nga pala. Pwede ba akong magtanong ng mga personal na bagay sa'yo? Oo naman. Ano ba ang gusto mong malaman? Nagtataka lang kasi ako. Dahil mahigit 1 taong ka na rito sa lugar namin, pero hindi ko naman nakitang dumadalaw ang magulang mo sa bahay mo. Natigil sa panguya si Isabel, saka binitiwan ang hawak na kutsara at tinidor. Kung ganun, matagal na yata siyang minamanmanan ng lalaki. Okay lang naman kung ayaw mong sagutin. Nasa malayong probinsya ang mga magulang ko. At solong anak ako. Parehas pala tayo. Solo rin akong anak, kaya nga pangarap ko kapag mag-aasawa na ako, maraming anak ang gusto ko. Bakit nga pala wala ka pang asawa?
Kasi hinihintay ko pa na sagutin ako ng gusto kong ligawan. May nililigawan ka na? Sino? Wala pa akong lakas ng loob magsabi sa kanya. Takot kasi ako na baka iwasan niya ako. Hindi naman siguro. Kung ako yung babae, maswerte ako kung kagaya mong manliligaw sa akin. Talaga? Oo naman. Kaya lang, hindi ako pwedeng ligawan. Bakit naman? Siguro na broken-hearted ka na dati. At hanggang ngayon natakot ka na sumubok. Hindi yun ang dahilan. Pakiramdam ko kasi, malas ako sa pag-ibig. Yung huling boyfriend ko, pinatay. Pinatay? Bakit? Sino ang may gawa? Kagaya ng sabi ko sa'yo, hindi mo pa ako lubusang kilala. Komplikado ang lahat ng bagay sa buhay ko. Hindi ko pwedeng sabihin dahil sikreto lang. Naiintindihan ko. Pero kung gusto mong i-share sa akin, mapagkakatiwalaan mo ako. Gusto sanang itanong ni Isabel kung bakit siya minamanmana ng binata, pero pinili niyang huwag itanong. Malalaman din niya ang tunay na dahilan ng pakikipaglapit nito sa kanya. Hindi lang makapaniwala si Isabel na baka may masamang tangka sa kanya ang binata. Dati pa man, madalas niya nang napapansin ang mga palihim na tingin nito sa kanya na binabaliwala niya dahil wala naman siyang nararamdamang kakaiba. Pero mukhang nagkakamali siya. Kailangan niya mag-ingat dahil baka ito pa ang makaalam ng sekretong itinatago niya. Mula sa kinaroroonan ni Isabel sa gilid ng bintana, natanaw niya ang biglang lumabas sa itim na kalangitang bilog na buwan. Nagbago ang ekspresyon ng mukha niya, aligagang napatingin kay Oliver na kumakain pa rin. Napansin naman ni Oliver ang kakaibang ikinikilos ng dalagang kaharap. Hinaplos ni Isabel ang magkabilang braso habang patingin-tingin sa bilog na buwan. Isabel, nilalamig ka ba? Hindi naman. Bigla kasing sumama ang pakiramdam ko. Pwede bang umuwi na tayo? Pasensya ka na kung naudlot ang pagkain natin. Ay, hindi. Okay lang naman. At teka, magbabayad lang ako tapos ihatid na kita. Hindi mo na ako kailangang ihatid. Kaya ko na ng sarili ko. Sige na, mauna na ako Magkita na lang tayo bukas. Nagmamadaling bitbit ni Isabel ang bag at halos patakbong lumabas ng restaurant. Laking pagtataka naman ni Oliver sa ginawang iyon ng dalaga. Nang tawagin ng waiter at itanong ang bill nila, hindi sinasadyang napatingin sa bintana si Oliver. Kitang-kita niya ang bilog na buwan. Napalingon pa siya sa paligid nang magdahulan ang mga aso mula sa malayo. Hindi niya inaasahan na kabilugan ng buwan ng mga araw na yun. Mabuti na lang, walang ibang nakakita sa kanya. Nakita niya ang madilim na eskinita at doon nagtago. Naramdaman kasi niyang unti-unting nagbabago ang anyo niya. Sumakit naman ang braso at mukha niya kagaya ng dati. Nanguyapit naman siya sa pader sa sobrang sakit na nararamdaman. Ilang sandali pa'y sabay na lumabas ang mahaba niyang kuko sa kamay at paa. Bumaba ang nguso at tumubo ang makapal na balahibo sa buong katawan. Kahit na sino ang makakakita sa kanya, hindi siya makikilala. Depende na lang kung nasaan yung tao siya. Nang ganap ng magbagong anyo, umatungal siya ng malakas. Eksaktong narinig iyon nang naglalakad na malapit sa eskinita. Naging matalas ang pakiramdam niya. Dahan-dahang naglakad kung saan niya narinig ang ingay. Tiyak na iyon ang napapabalitang aswang sa lugar na iyon. Nagtago naman siya sa gilid ng pader. Iniamba ang hawak na baril. Eksaktong pagbungad niya, bumulaga sa kanya ang aswang. Kinalmos siya nito. Nakaiwas naman siya at sa braso na tamaan ng mahabang kuko nito. Napaatras siya at muling ikinasa ang hawak na baril.
Pinaputukan niya ang aswang. Natamaan iyon at mabilis na tumakas. Hahabulin sana niya ang halimaw, pero lalong kumirot ang braso niya. May pag-aalala sa mukha ni Alexander nang makasalubong si Isabel. Kanina pa kita hinahanap. Ayos ka lang ba? Oo naman, ayos lang ako. Anong nangyari sa'yo? Wala ito. Malayo ito sa bituka. Saan ka ba galing? Bakit ganyan ang itsura mo? Lumabas ako kasama si Oliver. Nagpalingon-lingon si Alexander. Baka may nakakita sa kanila. Napansin ni Isabel na tagaktak ng pawis ang muka at liig ng lalaki. Napansin din niya ang dugo na tumutulo. Tara sa loob, gagamutin kita. Hindi na. Ako nang bahala dito. Sa bahay ko na lang to gagamutin. Huwag matigas ang ulo mo. Yung katigasan ng ulo mo, ikamamatay mo. Ngumisi si Alexander, saka tumitig kay Isabel. Hindi ako papayag na hindi makaganti sa gumawa nito sa akin. Hindi pa ako mamamatay. Hindi na nagsalita pa si Isabel. Inakay sa loob ng bahay ang lalaki. Sa kwarto niya ito diniretso. Mabilis niyang hinubad ang polo nito. Tiningnan ang sugat. Nang makuha ang first aid kit bag, ay agad niyang ginamot ang sugat ni Alexander. Ilang sandali pa'y nakatulog na ang binata. Hindi na iyon ginising pa ni Isabel at hinayaang doon na magpalipas ng gabi. Kinabukasan, malamlam ang mga mata ni Isabel. Pilit man niyang itago sa suot na salamin. Napansin iyon ni Agnes. Bakit parang puyat ka yata? Marami akong ginawa kagabi, kaya madaling araw na ako nakatulog. Pagkarinig ni Oliver, nakaramdam siya ng pag-alala. Tumayo siya at lumapit kay Isabel. Ma'am Isa, sana hindi ka na lang muna pumasok ngayon. Kaya ko naman. Sure ka ba? Pasensya ka na kagabi kung naistorbo kita. Pwede ka naman sanang tumanggi. Ako ang dapat na humingi ng pasensya kasi iniwan kita agad. Babawi na lang ako sa ibang pagkakataon. Ay! Teka! Ang ibig bang sabihin? Nag-date kayo kagabi? Tipid na humiti si Isabel habang si Oliver naman ay umiiwas ng tingin. Hoy! Sir Oliver Tatahimik, dumadamobs ka na pala. So, anong nangyari kagabi? Magkwento naman kayo. Kumain lang kami sa labas. Yun lang. Ay, kala ko pa naman kung saan kayo gumala. Natigil sa pag-uusap ang tatlo nang biglang pumasok sa loob si Alexander. Bumakas naman ang pag-aalala sa mukha ni Isabel. Hindi niya napigilang salubungin ang binata at kumustahin ang lagay nito. Nagulat naman si Alexander dahil hindi niya inaasahang lalapitan siya ng dalaga. Di ba sabi ko sa iyo kanina, umabsent ka muna ngayon. Bakit pumasok ka pa? Sariwa pa ang sugat mo. Okay lang ako. Paulit-ulit kong sinasabi. Malayo ito sa bituka. Bahala ka nga. Napakatigas talaga ng ulo mo. Nagpalipat-lipat ng tingin si Agnes kay Isabel at Alexander, saka kay Oliver. Nakaramdam naman ng selo si Oliver, kaya walang imik na umupo sa table. Mukhang may namumuong love triangle dito Naging tahimik si Oliver sa buong araw na yun. Napansin kasi niyang madalas ang paglapit ni Isabel kay Alexander. Hindi man niya maamin, pero naghuhumiyaw sa inis at sa selo sa dibdib at sa utak niya. Lalo siyang nawalan ng lakas ng loob na sabihin kay Isabel na ito ang tinutukoy niyang gusto niyang ligawan. Mukha pa namang playboy ang Alexander na yon. Hindi sila bagay. Natural lang yung nararamdaman mo na nagsiselos ka. Rienda ka na muna. Kanina ka pa ba dyan? Medyo lang. Ang sama nga ng tingin mo kay Sir Alexander Hindi naman Ikaw talaga kung ano-anong nakikita mo, Agnes. Gusto mo tulungan kita? Ilakad kita kay Ma'am Isa. Hindi na kailangan. Sabi niya kagabi, hindi siya pwedeng ligawan. Ay, kuno
ba? Baka dahil sinagot niyo na si Alex. Hindi kaya? Iba yung mga tinginan nila, oh. Napansin ko nga rin yun eh. Pero, subukan mo pa rin. Sumusuko ka kasi kaagad eh. Bahala na. Kung ayaw niya sa akin, ayos lang naman. Huwag lang sana siyang sasaktan ng Alexander na yun. O siya, sige na. Babalik na ako sa table ko. Sa bahay ni Isabel, dumiretso si Alexander. Ayaw sana ng lalaki. Pero wala siyang magawa kapag ipinipilit ni Isabel ang kagustuhan. Inalis ng dalaga ang benda sa braso ni Alexander. Saka muling nilinis at pinahiran ng gamot. Alam mo Isa, malaking abala itong ginagawa ko sa'yo. Ikaw lang naman ang nag-iisip niyan. Hindi ka nga sabi kaabalahan sa akin. Isa pang salita mo, kukurutin ko yung sugat mo. Oo na, hindi na po ko kontra. Amazona. Lumalakad ka kasing mag-isa. Hindi mo ko iniintay. Mahintay pa ba kita? Busy ka sa pakikipag-date? Pinagbigyan ko lang naman yung tao. Nakakahiya nga dahil iniwan ko siya. Nakita ko kasing bilugong buwan, kaya nagmamadali akong umalis. Bakit kasi pinipigilan mo ang sarili mong magmahal? Alex naman, tinatanong pa ba yan? Alam mo naman na malalim ang dahilan, di ba? Alam ko, maintindihan ka niya. Kapag inamin mo at pinaliwanag mo sa kanya, mukhang mahal na mahal ka ng tao. Masasaktan lang siya kapag minahal niya ako. Ayokong mangyari sa kanyang nangyari kay Gerald dati. Nag-iisip ka kasi kaagad ng mga nega. Pagbigyan mo rin ang sarili mo na lumigaya. Kapag salita ka naman, akala mo hindi ka takot pumasok sa relasyon. Nangarap din naman ako pero saka na yun. Ayan, tapos ko nang gumutin ng sugat mo. Magpahinga ka na muna at mamaya umuwi ka na. Ihahatid na kita sa apartment mo. Kaya ko ng sarili ko. Ikaw ang dapat magpahinga. Tingnan mo nga yung mga mata mo, malapit ang bumagsak. Kapag sure akong safe kang makakauwi, saka ako matutulog. Ginawa mo naman akong bata. Laking tao kong to. Malaking tao ka nga, munti ka namang mamatay. Nakachamba lang yun sa akin. Kapag nagkita kami uli, mananagot siya sa akin. Para mapanatag ang loob ni Isabel, inihatid niya sa tinutuluyang apartment si Alexander. Pauwi na sana siya nang makita ang magandang tambayan ng parke. May mga palamuti at iba't ibang kulay ng ilaw at sa pinakagitna ay may open water falls. Naakit siyang maupo sa mahabang upuan. Pinanunood ang falls. Marami ring mga nakatambay at karamihan magkarelasyon. Baka pwedeng tumabi. Gulat na nilingunan ni Isabel ang binatang nagsalita sa likod niya. Gabi na, bakit nasa labas ka pa? Tambayan ko kasi dito. Nakita kitang umupo dito, kaya nilapitan na kita. First time ko lang tumambay dito. Maganda pala dito kapag gabi. Oo naman. Pero mas maganda ka. Anong sabi mo? Wala. Ang sabi ko, maganda talaga dito. Kaya maraming tao tuwing gabi. Itatanong ko sana kung kumain ka na. Oo, tapos na. Ikaw, gusto mo bang kumain? Ililibre kita. Nako, hindi na. Kumain na ako kanina. Nagkasya na lang ang dalawa na panuurin ang waterfalls. Ilang sandali pa'y tumayo na si Isabel at nagpaalam kay Oliver na uuwi na. Gusto mo ihatid na kita? Hindi na. Medyo inaantok na kasi ako. Ayoko na ring abalahin ka. Okay, sige. Ingat ka ha. Hinatid ng tanaw ni Oliver ang dalaga. Nang mawala iyon sa paningin niya, nagpasya nang umuwi si Oliver. Napansin ni Agnes ang pagiging tahimik ni Ismael. Nagkaroon yata ng himala dahil natigil na ang lalaki sa pang-aasar sa kanya. Bigla niya tuloy na miss ang kakulitan at asaran nila. Hindi nabubuo ang araw niya hanggat hindi nabubwisit ng lalaki. Hoy, Ismael! Pansinin mo naman ako. Ilang araw ka nang ganyan. Kulit ko pa sa akin. Wala lang ako sa mood ngayon, Agnes. May sakit ka ba? Lumapit si Agnes at kakapain sana ang leeg ni Ismael. Pero agad na umiwas ang binata. Anong gagawin mo?
Grabe makailag ha. Titingnan ko lang naman kung may sakit ka. Wala nga akong sakit. Saka na tayo magkulitan. May iniisip lang kasi ako ngayon. Mukhang malalim yung iniisip mo. Sige na nga. Hindi na kita kukulitin. Nagkanda haba ang muso na bumalik sa table niya si Agnes. Pagkaupo niya, tinitingnan niya pa rin si Ismael. Nakita naman ng lalaki ang matalim na titig sa kanya ng babaeng katrabaho. Kung nakakahiwa lang ang tingin, baka nahati na siya sa dalawa kung nagkataon. Agnes, mukhang may LQ yata kayong dalawa. Hindi mapigilang itanong ni Oliver kay Agnes. Ewan ko ba dyan? Hindi namamansin ilang araw na. Gusto ko lang naman siyang kumustahin. Tsaka itanong kung may problema ba siya. Baka may family problem lang o kaya nag-away sila ng girlfriend niya. Girlfriend? Imposible no? Tsaka hindi pwedeng magkaroon siya ng... Natigil sa pagsasalita si Agnes nang mapansing pinipigilang matawa ng kausap. Biglang sumeryoso si Agnes at tumaas ang isang kilay. Ang ibig kong sabihin, malabong magkaroon ng girlfriend yung tukmol na yan. Yun yun. Ang sabihin mo, nagselos ka. Hoy Agnes, ako lang naman ito. Aminin mo na kasi na may gusto ka rin kay Ismael. At ano nga aminin ko? Sa dami ng lalaki sa eskwelahang ito, siya pa talaga ang magugustuhan ko? Never! Saka tigilan mo nga yan Baka marinig ka pa niya. Lalo pang tumaas ang bilib niya sa sarili niya. Bahala ka. Sinasabi ko lang naman kung ano ang nakikita ko eh. Alam mo sir, mas maganda bumalik ka na lang sa table mo at pabayaan mo na lang ako. Tumatawang tumalikod si Oliver at bumalik sa pwesto niya. Nagdadabog namang iniligpit ni Agnes ang mga gamit niya habang masama pa rin ang tingin sa nakatalikod na si Ismael. Eksaktong inirapan niya ang lalaki at yun naman ang nakita ni Ismael. Kumunot ang noo nito, binawi ang tingin sa babae. Dinampot ni Agnes ang puncher na nasa lamesa at ibinato iyon sa likod ni Ismael. Ariko! Bakit ka ba nang babato? Nakaharang ka kasi dyan. Si Sir Oliver sana yung babatuhin ko. Luka-luka! Nagdadahilan ka pa eh. Nahuli na kita. Ang sama mong makatingin eh. Ang laki ng problema mo. Talaga? Buti nga hindi ka sa ulo tinamaan. Comatose ka sana ngayon. Baliw ka talaga no? Malala ka na. Matagal na. Di mo lang alam. Ewan ko sa'yo. Papansin! Pigil na matawa ni Oliver at iba pang mga guro na nakakakita at nakaririnig ng palitang asara ng dalawa. Hindi na bago sa kanila ang ganung senaryo. Halos araw-araw na ganun ang ginagawa ng dalawa. Muli pang sinulyapan ni Agnes si Ismael at kinakabahang makitang may pulang likido sa likod nito na kanina ay wala naman iyon. Hindi siya nakatiis, nilapitan niya ang binata. Ismael, masama yata yung pagkakabato ko sa'yo. May dugo yata yung likod mo. Gulat na kinapa ni Ismael ang likod. Nakita niyang may konting dugo sa daliri. Nagmamadaling lumabas si Ismael habang sobra naman sa pag-aalala sa muka ni Agnes. 2 araw na hindi pumasok si Ismael. Ang dahilan nito, masama ang pakiramdam. Nang mabalitaan iyon nila Isabel at Alexander, ay makahulugan silang nagkatinginan. Noong mga nakaraang araw, pinag-uusapan nila ang tungkol kay Ismael base sa kwento ni Agnes na nagdugo ang likod nito. Gustong makasiguro ng dalawa na tama lang ang hinala nila. Araw ng Biyernes, yun ang araw ng kaarawan ni Oliver. Sinorpresa niyang ayain sa labas si Isabel. Hindi naman tumanggi ang babae at pinaunlakan ang pag-imbita ng binata. Nagpaalam si Isabel kay Alexander, pumayag naman ang huli. Bago dumating si Oliver, sumaglit muna si Isabel sa labas para bumili ng regalo.
Napili niya ang isang maroon na polo shirt. Eksaktong pagdating ni Isabel sa bahay niya, dumating na rin si Oliver para sunduin siya. Sa dating restaurant sila pumunta. Pagkatapos kumain, saka inabot ni Isabel ang regalo niya sa binata. Excited namang binuksan iyon ni Oliver. Nako, maraming salamat dito ha. Okay lang naman kung kahit wala kang regalo. Yung makasama lang kita sa espesyal na araw sa buhay ko. Magandang regalo na sa akin yun. Maliit na present lang naman yan. Sana nagustuhan mo. At sana magkasya sa'yo. Maraming salamat ha. First time lang na may nagregalo sa akin. Ngayon lang din kasi ako nag-celebrate ng birthday ko. Baka naman may ka pa. Tara, tumambay tayo sa park. Tara. Magkatabing naupo ang dalawa sa mahabang upuan sa parke. Nagkwentuhan sila habang pinanunood ang waterfalls na malapit sa kanila. Masaya pa silang nagtatawanan nang biglang lumabas ang bilog na buwan sa kalangitan. Agad na napalis ang masayang ngiti sa labi ni Isabel. Naramdaman niyang nagbabibrate ang cellphone niya sa bag, kaya kinuha niya iyon. Pagkasagot ng tawag, biglang tumayo si Isabel at nagmamadaling nagpaalam kay Oliver. Oliver, ayoko pa sanang umalis. Pero kailangan ko na magpaalam. May biglaan lang ako importanteng gagawin. Ganun ba? Sige, okay lang. Ihahatid na kita. Hindi na. Kaya ko nang umuwi mag-isa. Sigurado ka ba? Oo naman. Sige na. Happy birthday ulit. Bago pa tumalikod, kumalik pa si Isabel sa pisngi ni Oliver na labis na ikinagulat ng binata. Hindi siya makakilos at halos matulala na nasundan na lang ng tingin ang papalayong dalaga. Wala sa sariling kinapa ni Oliver ang pisngi na hinalikan ng dalaga. Bakit ko ba nagawa yun? Ano bang nasa isip ko? Buisit kasing Alexander to. Panira ng moment sa date ko. Habang nakahiga sa kama, nakaramdam naman ng kakaiba sa katawan. Ang nilalang na nagbabagong anyo tuwing kabilugan ng buwan. Nag-init ang pakiramdam niya. Ilang sandali pa'y nasa anyo na siya ng aswang. Halos isang buwan simula nang makakain siya ng sariwang karne. Parang yun lang ang kailangan niya para tuluyang gumaling. Muntika na siyang mamatay nang tamaan ng bala ng baril. Mabuti na lang, maswerte siyang nakaligtas. Nagpasya siyang lumabas. Bahala na kung ano ang makikita niyang hayop sa labas. Basta ang importante, makakain siya para manumbalik ang lakas. Pagkatalo ng aswang sa bakuran ng bahay na nakita, ay sinalubong naman siya ng galit na aso. Panay ang tahol noon sa kanya. Aatakihin sana siya ng aso, pero biglang lumabas ang matandang babae mula sa bahay nito. Ay, bakit ba napakaingay mo, Brownie? Sino bang tinatahulan mo dyan, ha? Patuloy pa rin sa pagtatahol ang aso. Mataba ang buntot nito, umaatras at umaabante sa halimaw na nakikita. Anumang oras ay handa siyang atakihin. May tao ba riyan? Pinili namang umalis ng aswang sa bakuran ng matanda hanggang maaari. Iniwasan niyang mambiktima ng tao. Iniiwasan din niyang may makakita sa kanya. Kahit pa kumakalam ang sikmura, nagtiyaga pa rin siyang maghanap ng kakainin. Siniswerte naman siyang makakita ng kambing na nakatali sa isang bakuran. Bago mag-ingay ang kambing, sinakmal niya na sa liig. Sinipsip ang dugo nito at sinimulang lantakan ang sariwang karne. Abala siya sa pagngasab nang maramdaman ang presensya ng taong malapit sa kanya. Itigil mo yung ginagawa mo at itaas mo ang kamay mo. Huwag mong tatangkain tumakas. Kung ayaw mo, barilin ka namin. Natigil sa pagguya ang aswang at dahang-dahang binitiwan ang hawak na karne ng kambing. Dahan-dahan namang lumapit si Alexander sa nakaluhod na aswang sa lupa.
Akma niyang hahawakan ang kamay nito nang biglang lumingon ang aswang at hatawin ng kuko si Alexander. Lintik na! Gulat na gulat si Alexander. Mabuti na lang ay mabilis siyang nakailag. Kung nagkataon, may punit sana ang mukha niya. Tumakbo ang aswang at sinundan naman iyon ni Isabel at ni Alexander. Nagkasundong maghiwalay ang dalawa para hanapin ang tinutugis nila. Nakarating sila sa masukal na bukid at gubat. Nasisiguro nila na doon nagtatago ang aswang na hinahabol. Kahit hinihingal, walang tigil sa paghahanap ang dalawa. Kailangan nilang mahanap ang aswang para matapos na ang misyon nila sa lugar na yun. Huwag ka na magtago pa. Kilala ka namin kung sino ka. Kung susuko ka, pwede ka naming tulungan. Mula sa pinagtataguan ay rinig na rinig ng aswang ang sinasabi ni Isabel. Kahit anong mangyari, mamatay man siya o hindi siya susuko, at lalong hindi magpapahuli ng buhay. Huwag ka na makipagtaguan pa, Ismael! Lumabas ka na! Kailangan mong managot sa batas para pagbayaran ang ginawa mo sa mga biktima mo! Gulat sa narinig ang aswang nang tawagin ang pangalan niya. Kung ganun, alam na pala nito na siya ang napapabalitang gumagalang aswang. Pero paano nito nalaman? Hindi nakatiis si Ismael. Nasaan yung aswang na siya nang lumabas mula sa pinagtataguan? Gumuhit ang ngiti sa labi ni Isabel nang magharap silang dalawa. Mabuti naman at lumabas ka na. Walang tinig na lumabas sa bibig ni Ismael. Sumugod siya para kalmutin ang dalaga. Pero nang may biglang humila sa kanya, sabay na bumagsak sa damo sina Oliver at Isabel. Hindi makapaniwala si Isabel na nasundan siya ng binata. Anong ginagawa mo rito? Sinundan kasi kita. Nagtaka lang ako kanina kung saan ka pupunta. Dapat hindi ka na sumunod. Umalis ka na. Natigil sa pag-uusap ang dalawa nang muling sumugod ang aswang sa kanila. Nahintakutan naman si Oliver at tanging pag-ilag ang ginagawa niya. Nakakatakot kang halimo ka! Lumuhod sa damuhan si Isabel. Hinanap ang baril na nalaglag. Nabitiwan niya iyon nang hilahin siya ni Oliver. Patuloy namang hinahabol ng aswang si Oliver. Isa! Tulungan mo ako! Baka ako ang gawin niya kapunan! Tinalo ng aswang si Oliver. Bumagsak siya sa damuhan. Agad na kinababawan ng aswang. Handa na siya nitong kalmutin gamit ang mga kuko nang paputokan ni Isabel ng 3 sunod-sunod si Ismael. Bumagsak ang braso ni Ismael at nanghihinang napadagan kay Oliver. Halos mawala naman ng ulirat si Oliver dahil hindi makapaniwala sa nangyari. Eksakto namang dumating si Alexander dahil narinig niya ang putok ng baril. Pinagtulungan ng dalawa na alisin si Ismael sa ibabaw ni Oliver. Nang mahiga sa damuhan si Ismael, ay mabilis na tumayo si Oliver. Kinapa ang mga bahagi ng katawan. Salamat sa Diyos at buhay pa ako. Muntik na akong gawing hapunan ng aswang na yan. Confirm na ba na si Ismael yan? Malalaman natin kapag nagpalit siya ng anyo. Ano? Si Ismael yung halimaw na yan? Yon ang alam namin. Pero sana hindi siya. Ilang minuto na ang lumipas. Unti-unti nang bumabalik ang dating itsura ni Ismael. Ganap na itong tao. Napanganga na lamang si Oliver at hindi makapaniwala sa nasaksihan. Kinapa ni Isabel ang pulso ng gilid ng leeg ni Ismael. Humihinga pa iyon, kaya nagdesisyon silang dalhin sa bahay ni Isabel ang lalaki. Pagkatapos alisin ni Isabel ang mga bala ng baril na tumama sa likod ni Ismael, saka lamang nagkalakas ng loob na magtanong si Oliver sa dalawa. Ano ba talaga ang mga trabaho niyo? Sino ba talaga kayo? At may mga baril kayo? Mga pulis kami. Kaya lang kami nandito.
para tugisin ang aswang na nambibiktima sa mga kalapit bayan. Kailangan lang naming ilihim ang pagkatao namin para malaya naming magawang trabaho namin. At eto na nga, natapos na ang misyon ko rito sa lugar na ito. Akala ko nga dati, ikaw ang aswang na gumagala rito sa amin. Ano? Kasi naman, sa tuwing natatapat na bilog ang buwan, hindi ka mapakali. Tapos nagmamadali kang umuwi lagi. Kaya naisip ko noon na baka yun ang sekreto na sinasabi mo. Sira ulo. Pagkamalan ba akong aswang? Kaya ako laging nagmamadali. Kasi nga, yun ang palatandaan na nagbabagong itsura ng aswang. At kailangan namin siyang hanapin ni Alex. Yun lang ang tamang oras at pagkakataon para makita namin siya. Gets mo ba? Sorry naman. Kung nung una pa nagsinabi mo na, edi hindi ako nag-isip ng kung ano-ano. Kanina naisipan kitang sundan dahil ramdam kong parang sayo. Ngayong alam mo na kung sino ko, anong masasabi mo? Hindi ko alam. Basta ang gusto kong sabihin, gusto pa rin kita at hindi magbabago yun. Ako sa wakas, naglakas loob ka na ring umamin. Yan ang hinihintay ni Isabel na magsabi. Huwag ka nga maingay, Alex. Teka, hindi ba siya naliligaw sa'yo? Bumunghalit ng tawa si Alexander pagkarinig sa sinabi ni Oliver. Paano manliligaw yan? Magpinsan kami. Sus ko, nagselos pa ako tapos magpinsan pala kayo? Nagulat ka ba? Akala mo siguro nung una, dumating ako at pinopormahan ko si Isa. Hindi ko naman kasi alam eh. Usapan namin yun na hindi ipapahalata na magkakilala kami. Hindi ko naman alam na marami nagkakagusto sa kanya. Naku, alam mo lang ang tunay na ugali niya. Aray! Hindi nakatiis si Isabel. Piningot nito sa tainga si Alexander. Doon natawa si Oliver. Aliw na aliw siya sa kulitan ng dalawa. Pagsapit ng umaga, nagising si Ismael. Himala lamang at buhay pa siya. Nakiusap siya kina Isabel at Alexander na wag nang ikulong. Inamin niyang mga hayop lang ang binibiktima niya. Ipinaliwanag din naman niya sa dalawa na kapag nalaman ng mga tao sa lugar na yun ang tunay na katauhan niya, tiyak na hindi siya titigilan hanggang hindi siya napapatay. Bakit binalak mo kaming patayin kagabi? Muntik na si Oliver. Instinct ko lang yun, Isa. Kahit ayaw mo, mismong katawan ko ang nag-uutos gumawa nun. Sorry. May pinagsamahan din naman tayo. Kaya hindi ka namin isusuko. Basta ipangako mo, hindi ka mabibiktima ng mga tao rito. Matagal ko nang binago yan. Isinumpa ko sa sarili ko na never kong gagawin yun. Mabuti na yun nagkakaintindihan tayo. Tatawagan ko si Agnes. Hindi ka kasi pwedeng magstay rito sa bahay ko. Hindi ka rin pwedeng pumunta sa ospital. Dahil tatanungin ka kung bakit may tama ka ng bala. Makikiusap ako sa kanya. Siya na muna mag-aalaga sa'yo. Mahina ka pa. Naku po. Huwag mo nang tawagan ng babaeng yun. Lalo lang ako nanghihina eh. Hindi. Ako ang masusunod. Mamili ka. Susunod ka o isusuplong kita. Bahala ka na nga. Isang linggong nakalib sa trabaho si Isabel. Nag-report lamang siya sa presinto para bitiwan ang hawak na kaso. Nagpasya siyang ituloy ang pagtuturo sa eskwelahan dahil mas nagustuhan niya ang pagtuturo. Gusto rin niyang lumagay sa tahimik na buhay at iwanan ang delikadong trabaho. Nang gabing iyon, tinawagan ni Isabel si Oliver para yayain itong tumambay sa park. Nagkwentuhan sila tungkol sa nangyari sa kanila sa loob ng isang linggo. Nakiusap na rin si Isabel kay Oliver na ilihim na lang din ang nalalaman nito. Nangako naman ang lalaki na magiging tikom ang bibig niya sa lahat. Alam mo bang na-miss kita? Talaga? Ako rin naman. So, tayo na ba? Anong tayo na? Uuwi na ba tayo? Slow ka talaga. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Saglit pang napaisip si Oliver at ilang segundo lang ang lumipas bago niya na-gets ang ibig sabihin ng babae. So, pumapayag ka na?
Nagbago ng isip ko. Wala nang bawian. Sinabi mo na. Tuwang-tuwang tumayo si Isabel at naglakad palayo. Sumunod naman si Oliver sa kanya. Akmang tatakbo si Isabel, pero mabilis siyang nahawakan sa kamay nang biglang niyakap ni Oliver. Nahuli na kita. At hindi na kita pakakawalan pa. Gumanti ng yakap si Isabel at marahang hinalikan sa pisngi si Oliver.